Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Liza, 22 anyos na sa kasalukuyan at isang fresh graduate na naghahanap pa lamang ng trabaho. Sabi ng mga nakakakilala sa akin, maganda daw ako. Medyo fit ang aking pangangatawan. Hindi ako katangkaran, pero nagbigay naman yon ng kakaibang cuteness sa akin, dahilan para maging ligawin na ako noong nasa college. Maputi akong babae, at hindi naman sa pagmamayabang ay nabiyayaan din ako ng mga katangiang kinagigiliwan ng mga kalalakihan. Nag-iisa lamang akong anak ng aking mga magulang, at kahit na matagal lang hiwalay ang aking mga parents, ay naibibigay pa rin naman nila sa akin ang lahat ng aking pangangailangan. Maliban doon, masasabi kong masayahin at makulit pa rin akong tao. Walang KJ moment sa buhay ko. Hindi din ako takot na mag-eksperimento dahil na rin siguro lumaki ako sa isang broken family at nanay ko lang ang gumabay sa akin. Medyo active at maingay ako kung social media ang pinag-uusapan dahil doon ko sinasabi ang lahat ng mga hinaing ko sa buhay. Pero ni minsan, hindi dumaan sa isipan kong magiging paraan to para magkaroon ako ng hindi makakalimutang karanasan sa isang o sa piling ng isang tao na hindi ko inaasahang makakausap ko online. Si Dave. Ang galante pero mahiyain kong ninong na nagtatrabaho sa Makati. Minsan lamang kaming magkita kasama ang mamagulang ko, pero masasabi ko namang mabait siyang tao at maasahan. 46 years old na si Ninong Dave. Matangkad na lalaki. May itsura at may asawa at 2 anak na. Matalik siyang kaibigan ng aking ama, kung kaya't nung pinanganak ako ay isa siya sa mga kinuhang ninong. Hindi ko sukat akalain. Naaabot ako sa puntong mapapapayag niya ako na gawin ang isang bagay na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Wala man lang siyang kaalam-alam na ako pala ang babaeng nakakausap at nakakabiruan nito sa chat. Sinadya ko kasing gawing dummy ang account na yun para malaya kong magawa ang mga gusto ko at maaari rin akong makipagkulitan sa iba kung saan hindi nila malalaman ang tunay kong itsura. Wala naman talaga akong balak na patagalin ang usapan naming dalawa. Sapat na sa akin na maibsan ang bagot na nararamdaman ko habang naghihintay ng tawag mula sa mga kumpanyang inaplayan ko. Siguro'y ganun din siya. Naghahanap din ng aliw at libangan. Game na game kasi ito, kung kaya naman wala akong ibang ginawa kung hindi sakyan ang mga usapin na gusto niya. Hanggang sa hindi ko inaasahang masasamahan na rin pala ito ng lambingan at harutan na mas lumala pa nung tumagal. Nagustuhan mo ba yung pinadala kong picture? Tanong ko matapos niyang humingi sa akin ng litratong nakasuot lamang ako ng sando at maiksing short. Oo naman, panalo nga eh, sagot niya. Napangiti ako lalo. Ganun ba? Gusto mo pa ng bonus? Tanong ko pa. Dahil na rin sa pilya akong babae, mas lamang ang excitement ko sa magiging reaksyon niya sa hinahanda kong sorpresa. Malakas kasi ang loob ko dahil sa peke lang naman ang account ko sa pangalang Rose at hindi ko naman picture ang gamit ko. Nahawig naman sa akin ang katawan ng babaeng napili kong ilagay sa profile picture ko. Maging sa kutis ay parehas din kaming tingnan. Nagpatuloy ang pangaakit ko sa kanya sa chat sa pamamagitan ng mga pictures ko
At mas naging daring ang mga ito minsan kapag nasa mood ako at alam kong hindi niya yun mapagtitiisan. Naku naman Rose, lalo mo akong ginugutom sa mga litrato mo eh. Mabilis akong nag-reply sa kanya. Makipag-date ka sa akin para mabusog ka. Napansin kong matagal siyang nakareply sa akin. Kaya inunahan ko na siya ng isa pang chat. Takot ka no? Baka mamaya mahuli ka ng misis mo. Natatawa kong chat para sana takutin siya. Pero hindi ito nagpatinag. Dead mang misis ko sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Busy yun sa walang katapusang pag-aasikaso ng mga problema ng pamilya niya. Parang may sama ng loob nitong sambit. Hindi na ako umimik dahil alam kong ito rin ang dahilan kung bakit nagawa niyang humanap ng chatmate kahit alam nitong hindi dapat. Nagpatuloy ang usapan namin at kulitan hanggang sa matawa na lamang ako nang aminin niya ang gusto niyang makipagkita sa akin. Ngunit nagdahilan ako na busy ako sa ngayon. Kung nandito ka lang Rose, baka nagkasala na ako sa misis ko. Yun ay kung mahanap mo ko Dave. Biro ko. Pinag-isipan ko rin ang naging sagot ko kay Ninong. Dahil ayokong isipin itong may posibilidad talagang magkita kaming dalawa. Kaya kong iwan ang asawa ko para sa'yo Rose. Mas masaya naman ako kung magkausap tayong dalawa at naiintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Lihim akong napabuntong hininga. Dahil hindi lamang ito ang unang beses na narinig ko yon mula sa kanya. Hanggat maaari, ayoko nang paasahin siyang totoong tao si Rose. Kung kaya naman siguro ito na ang tamang oras para matapos na ang libangan naming to. Kung magiging inactive ba ako simula sa susunod na buwan, malulungkot ka? Mabilis siyang sumagot. Halatang hindi pinag-isipan. Oo naman Rose, wala na akong makakausap araw-araw. Babalik na naman ako sa kakabusangot habang pinapakinggan ang mga reklamo at daing ng misis ko dahil sa dami ng problema ng pamilya niya. Nakonsensya man, pero alam kong hindi na magbabago ang desisyon ko sa sinabi niya. Hindi ba pwedeng sabihin mo sa kanya ang totoo Dave? Na mas mabuti siguro kung mag-focus na lang siya sa pamilya niyo kesa sa problemang hindi matapos-tapos. Sabi ko. Wala akong nagawa ng binago niya ang usapan na para bang nawala na talaga to ng pag-asa sa bagay na iyon. Gustuin ko mang kumbinsin ito, ngunit wala na rin akong nagawa nang hiniling niya kung pwede kaming maging masaya na lang daw o pwede bang maging masaya na lamang daw ang usapan naming dalawa hanggang sa katapusan. Pinagbigyan ko si Ninong Dave. Ginawa ko ang lahat para maging masaya pa rin kaming dalawa hanggang sa umabot yun sa huling request niya sa akin. Gusto nito na makausap ako sa video call. Kahit daw hindi nakikita ang mukha ko, basta daw mag-ausap kaming dalawa at marinig niya ang boses ko. Nagawan ko naman ito ng paraan sa pamamagitan ng tripod kung saan nakafocus lamang ang kamera sa kalahati ng katawan ko. Habang sinasadya ko namang hinaan at hinihina ng boses ko upang huwag niya akong makilala. Ang lambing pala ng boses mo Rose. Mahina akong natawa sa sinabi niya at sinadya pang ilapit ang sarili ko sa kamera. Hiniling kasi niya na magsuot ako ng manipis na pulang nighties na ginawa ko naman bilang goodbye gift na rin sa kanya. Siguro naman, hindi ka na malulungkot dahil nagawa ko na lahat ng gusto mo. Tanong ko sa kanya. Matapos niyang sumagot ng masayang oo, sinadya kong ibalik na ang kamera sa stand nang hindi inaasahang madulas ito sa kamay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari,
kung kaya naman nataranta kong baka nabasag ito, kaya dinampot ko ang cellphone ko. Liza? Liza, ikaw ba yan? Para akong natuod at nalunod sa kahihiyan ng mga oras na yun at agad kong pinatay ang tawag matapos marinig ang may pinaghalong gulat at pagtatakang boses ni Ninong Dave. Lagot na. Sabi ko na lang sa sarili ko, tsaka napahilamos sa aking mukha. Imbis na huling beses na sana naming mag-uusap, tsaka pa nito nabuking ang tunay kong pagkatao. Ilang araw ko ring sinadyang huwag siyang kausapin, kahit natanggap ko naman ang mga chat nito. Wala na rin naman kasing mangyayari kung magpapaliwanag ako, lalo na't kamera na ang bumuking sa akin. Hanggang sa dumating ang araw, kung kailan sinabi nitong pupuntahan niya ako sa amin para makapag-usap daw kaming dalawa ng masinsinan. Wala naman akong nagawa kung hindi pumayag dahil seryosong-seryoso ang boses ni Ninong Dave sa tawag at sinabi niya pang alam nitong may importanteng lakad daw si nanay ko sa Makati kaya makakapag-usap kami ng maayos. Pagdating nito sa loob ng bahay, agad ko siyang tinanong kung gusto niyang uminom ng juice at tinanggap naman ito ang naging alok ko. Kahit pansin ko ang nakasunod na makuhulugang tingin niya sa akin, nagkunwari na lang tuloy akong walang napapansin hanggang sa mailapag ko sa mesa ang 2 basong juice at egg sandwich. Salamat Liza, nag-abala ka pa. Anya habang hindi pa rin ako nilulubayan ng tingin. Alam kong hindi pa rin humuhupa ang pagkailang ko, ngunit pinilit ko pa rin maupo sa bakanting upuan habang siya naman ay nanatiling nakaupo sa tapat ko. Tahimik naming pinagmasdan ng isa't isa. Tila kapwa naghihintay kung sino ang unang magsasalita. Huwag kang mag-alala, Liza. Walang ibang makakaalam na naging chatmate tayong dalawa, sabi ni Ninong Dave. Nakahinga naman ako ng matiwasay dahil sa pangakong binitawan nito. Tiyak kasing malalagot ako sa oras na malaman nila ang mga ginawa kong kalokohan kamakailan. Tumango na lamang ako bago nagsalita. Sorry po talaga, Ninong. Hiyang-hiya ako sa harapan nito. Sabihin man kasing naayos na ang gusot sa pagitan naming dalawa, pero hindi pa rin naman sapat yun upang makalimutan namin agad ang mga nangyari. Hanggang sa muli niya akong tinignan na para bang kinikilala nitong mabuti ngayon kung sino nga ba ang babaeng kausap niya. Wala naman po talaga akong balak na lokohin kayo eh. Masyado lang akong natawa sa takbo ng usapan nating dalawa. Hanggang hindi ko na po napansing, sumobra na pala. Sabi ko. Mali ko rin, dahil kinulit kita, iha. Hanggang sa pumayag ka sa mga nakakahiyang request ko sa'yo. Putol niya sa akin habang pinagmamasdan ang nunal sa ibaba ng leeg ko. Hindi ko rin napansin ang birthmark mo, kahit matagal na tayong magkausap. Mukhang wala na akong maitatago sa kanya. Kahit anong subok ko. Hindi rin naman kasi kayang itago ng damit na suot ko ang aking nunal na nakalitaw sa neckline ng damit ko. Gusto kong ipilit sa kanyang kasalanan ko dahil ako ang unang lumampas sa limitasyon namin. Una pa lang ay alam kong ninong ko ang kausap ko, pero pinagpatuloy ko pa rin hanggang sa maipit na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya tama lang natapusin na natin ang lahat, Ninong. Dahil mas magiging magulo lang kung nagkataon. Tama naman po ko, di ba? Tanong ko. Ganon na lamang ang kabang naramdaman ko nang matamis siyang ngumiti sa sinabi ko. Oo naman, lalo na't alam kong ang kachat kong si Rose at ang inaanak kong si Lisa ay iisang tao. Anya tsaka ngumiti. Wala siyang natanggap na reaksyon mula sa akin dahil para akong sinampal ng sarili kong kalokohan. Nagkamali ako. Yun naman talaga ang totoo.
Maya-maya pa, tumikhim siya kung kaya naman mabilis akong napaiwas ng tingin. Saglit lang po, mag-CR po muna ako. Sabi ko pa habang pinagmamasdan to sa kinauupuan niya. Humakbang ako para pumunta sana ng banyo. Ngunit agad niya namang hinila ang aking braso. Medyo malakas yun, kung kaya naman di sinasadyang napayakap ako sa kanya nang ma-out of balance ako. Ninong? Nauutal kong sambit. Niyapos niya ang aking bewang. Sabay bulong ng mga salitang tuluyang nagpahina sa akin bilang babae. Hindi ba pwedeng Dave muna ang itawag mo sa akin, kahit ngayong gabi lang? Namiss ko na kasi ang pagtawag mo sa akin ng Dave. Natulala ako sa binulong niya, tsaka kusang napapikit na lang ang mga mata ko nang maglapat ang aming mga labi. Pakiramdam ko'y naipon ang pananabik at gigil na namin sa isa't isa mula nang magka-chat kami hanggang ngayon. Sorry, Liza. Hindi ko pwedeng palagpasin to. Humanap talaga ako ng tiyempo para makatakas sa ninang mo at makasama kita. Masuyong wika niya ng mga salitang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa muli niyang sinuyo ako ng malambing na halik, kasabay ng mga haplos na umilalim sa aking mga suot. Nang mga oras na yun, wala na siyang natanggap na pagtutol mula sa akin. Alam ko naman kasi sa sarili kong hindi ko siya kayang tanggihan. Dahil noon pa man ay unti-unting nagkakaroon ang kaisipan ko na balang araw ay baka maibigay ko ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na malayang, unti-unting bumagsak na ang mga suot namin sa sahig, habang ako'y napatingala na sa kisame. Saglit pa akong napaisip sa sitwasyon dahil baka ikahapahamak o ikapahamak namin ang balak niya. Paano yan? Si nanay kasi uuwi na sa bahay mamayang 10:00. Sabi ko. Ako na ang bahala kung paano ko lalabas mamayang madaling araw. Siguro naman, tulog na siya ng mga oras na yun. Hindi na ako nakapagsalita pa nang tuluyang dumapo ang makasalanang halik niya sa aking leeg, hanggang sa tuluyang buhati niya ako patungo sa kama ko. Malayo at mapusok na alapaap ang pinili naming puntahan ni Ninong Dave. Mabuti na lamang at medyo malayo ang aming mga kapitbahay. Kaya naman walang nakarinig sa boses ko na pilit ikinukubli ang isang nakaw na sandali. At kahit kabado man, ay hindi pa rin nagpaawat ang may edad ng kasama ko sa silid. Sinulit namin ang sandaling alam naming magdudulot ng pagbabago sa aming dalawa. Habang nakahiga ko sa matipuno nitong braso, hindi ko mapigilan ang huwag mapaisip. Sabihin man kasing nagawa naming totohanin ang mga napag-usapan namin sa chat, alam kong kailangan ko pa ring tapusin ang lahat para na rin sa ikabubuti naming lahat. Kailangan mo nang bumalik sa asawa mo, Dave. Para na rin sa kabutihan mo ang gagawin ko. Maingat kong hinalikan ang noo niya. Huwag lamang siyang magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. May lungkot sa aking pagkatao dahil sa naging desisyon ko, pero wala akong pinagsisisihan. Hindi naman ako ganon na kasamang tao para agawin to sa kanyang asawa, at mas lalong hindi rin ako makasarili para palakihin pa ang gusot na kinakaharap nilang dalawa. Oo, minsan mapaglaro at mapusok ako. Dala na rin siguro ng kagustuhan kong makapag-explore sa mga bagay-bagay sa aking edad. Pero hanggang doon na lang yun. Makalipas ang ilang buwang pananahimik, ay muli kaming nagkasalubong ni Ninong Dave sa mall habang kasama ko si Ken, ang office mate ko. Bahagya lang kaming nagkatinginan tsaka napangiti sa isa't isa. Hawak kasi nito ang mga pinamili nila ng aking ninang. Sa pagkakaalam ko, malayo na ang tinitirhan nila sa mga kamag-anak ni Ninang.
Malamang, nagkasundo na rin ang mga itong itama ang mga maling desisyong pinili nila na muntik nang sumira sa kanilang pagsasama. Totoo ngang nakasalalay pa rin sa ating mga desisyon ang magiging direksyon ng ating buhay, mabuti man o masama, kasalanan man o hindi. Kailangan nating piliin kung ano ang mas makakabuti para sa ating kinabukasan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat sa mga nakinig.